na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam naman po natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. So sa sinasabi na kabilang si Manscarpio, Attorney Manscarpio na ipatatawag, yun din po ay questionable kasi hindi rin siya subject ng or pwede bang tumawag ang Kamara na kahit sino na hindi subject po ng impeachment po, Attorney? Meron bang ganong sinabi ang Kamara, Admar, na ipapatawag daw si Attorney Manscarpio? Yun ang naririnig po natin, Attorney. At so kung sakaling ipatawag ito, maaari ba? Well, tandaan po natin na yung impeachment defense team, yung buong jurisdiction po ng Kamara or ng House Justice Committee dito sa impeachment ay kina-question po nila sa Korte Suprema. Kasama na yung power nito na mag-issue ng subpoena at to compel the attendance of witnesses. So tingin ko doon pa lang meron ng question na doon. Yeah. So yun yung point natin doon. Opo. And dito naman po sa side ni Vice President Sara Duterte, meron po ba kayong napapabalita na maging siya ay magko-question din or sapat na po yung naging hakbang din ng legal team niya sa impeachment dito or magdadagdag pa ba? Ano po ang nababalitaan niyo po, Attorney? Pinag-aaralan namin sa ngayon kung ano yung mga pwedeng actions to be taken by the Vice President. Tapos kapag tapos namin pag-aaralan to, magre-recommend kami. Tapos kasama na nga dito, inaaral namin itong violation ng Anti-Money Laundering Act dahil so far, sa pag-aaral namin, mukhang walang exception talaga dito. At reiterate ko lang yung sinabi ko kanina, nung una hindi ko masyadong maintindihan kung bakit, kunyari may exception ng Bank Secrecy Law, for example, pero itong Anti-Money Laundering Act, walang exception. Pero ngayon, dito sa konteksto ng impeachment at doon sa hearing last Wednesday, nakataon na po yung kahalagahan kung bakit walang exception para dito sa Anti-Money Laundering Council reports or information. Kasi nakita po natin na mapanlin lang talaga kapag ang ginamit na bakayan para mag-imbestiga or para may patunayan ng quote-unquote unexplained wealth, napapanlin lang po gamitin kung mga covered transaction reports at suspicious transaction reports. In fact, so napaliwanag ko na po yung covered transaction reports kanina. Doon naman sa suspicious transaction reports, at kung hindi po tayo nagkakamali, sinabi na po ni Attorney Michael Poa doon sa press briefing nila noong Webes na kaya lang nagkaroon ng suspicious transaction reports ay dahil dito sa mga Quadcom hearings, dito sa mga hearings ng Kongreso tungkol sa confidential funds. Yun po yung pagka meron kasing balita na ang isang government official ay involved in anomalies or corruption. Kailangan po i-report ng bangko lahat po ng transaction ng government official na yan. So, kaya po nagkaroon ng suspicious transaction report, batay doon sa briefing ni Attorney Poa, is because nagkaroon itong mga Quadcom hearing on confidential funds. So, in other words, gawa-gawa din po lang ng mga kalaban sa politika ni VP Sara yung basis kung bakit napilitan itong mga bangko na mag-report ng suspicious transaction report. Hindi po dahil may illegal activity na ginawa doon sa transaction or mukhang kahit yung transaction, kundi dahil napabalita na itong si VP Sara ay involved dito sa pagnakaw di umano ng confidential funds. So, in other words, gawa-gawa lang din po yung mga patayan. Opo, Attorney, sa inyo pong paniniwala at opinion, ano po kaya ang dahilan kung bakit hindi na lang dumulog sa korte ito sila para masaklaw na, di ba? Sa utos lang naman ng korte maaaring ilabas itong transaksyon na ito. Ito dahil ba sa tingin ninyo mahina yung kanilang mga argumento at hindi tatanggapin ng korte ay dito na lang sa impeachment proceeding nila sinisingit, Attorney? Tingin ko kaya nila dinaan dyan sa House Justice Committee dahil kontrolado na yung House Justice Committee. Kaya nilang palabasin dyan kung ano gusto nilang palabasin. Yung naratibo na gusto nila, malalabas nila dyan sa House Justice Committee. Sa korte, hindi po papasa yun. Diba? So, alam na natin to. Sa Justice Committee, pagka dyan mo dinala, sila yung magkocontrol, tanong nila, yung sagot na gusto nilang palabasin, yun lang yung nila, yun lang yung itatanong nila. Lahat yan, puros politika na paninira kay VP Sara at baka sakali makakumbinsi sila ng mga Pilipino na mawalan ng tiwala sa mga Duterte. Yun lang talaga yan. But sabi ko nga sa inyo, walang forever. Hindi forever merong mga ganitong klase ng pagdinig. Hindi forever yan. Matatapos yan. Ayun na nga, natapos na. After 3 hearings, tapos sa May 4, i-deliberate na nila. Panibagong propaganda na naman yan. But anyways, that's the last of it. That's it. Wala na yun. Puros mga testimonials, puros mga speeches na lang ang gagawin nila dyan sa Senado. Whether, bakit sila boboto, bakit hindi. Then after that, mga bossing, 1 day, 2 days, 3 days, lahat ng mga sasabihin nila dyan against kay Inday Sara, makakalimutan na yan. Why? Kasi yung paghihirap ng mga Pilipino nandyan pa rin. Yung corruption nandyan pa rin. Yung insurgency nandyan pa rin. Yung pagnanakaw nandyan pa rin. So, mababalik ulit dun yung focus ng tao, mawawala kay Inday Sara because wala naman ninakaw talaga si Inday. Kung meron man silang figures na ginagamit para sabihin na nilustay ni Inday Sara compared sa ninakaw nila at inilalabas ng ibang mga testigo, sila mismo naglalaglagan di ba? May impeachment na ganito, biglang nilalaglag ni Romualdez si Bongbong. Tapos biglang magsasalita si Bongbong, langit mismo ang sa kanya, magbablock sa kanya. Kumbaga lahat ng mga ginagawa nila ngayon, sumasablay na, bumabalik sa mga mukha nila. At yung mga ginawa nila noon, kusa isa-isa nang lumalabas ngayon para mga zombie na bubuhay. So ano ngayon yung tao doon magfo-focus. Itong ginawa ng Congress na to, wala na yan. Yung ginawa ng Congress ng Quadcom, naaalala nyo pa? Hindi na. Mga bobo sila Kung gagawa ka ng propaganda, kailangan gagawin mo yan, malapit na yan sa finish line. Sa 2027 mo na sana ginawa yan para at kahit paano tumatak sa tao. Pero meron pang 1-2 taon na ipagtatanggol consistently mula simula hanggang dulo si Inday Sara Duterte. Si Pangulong Duterte nandoon pa. So wala na ito. Sabi ko nga, wala nang mangyayari dito. Wala nang maniniwala dito at bukas na isip ng mga Pilipino. No matter how much money you spend sa mga propaganda, hindi na yan tatalab. Wala na, hindi na tatalab yan. The only way na mapigilan nyo si Inday Sara sa pagtakbo, patayin nyo. Ganun lang yun. Wala nang ibang paraan. Kung hindi nyo naman kayang gawin yan dahil that is the most stupid na gagawin ninyo sa inyong mga buhay, manahimik na lang kayo. Antayin nyo na lang na kusang mamatay ang mga karir ninyo sa politika. Kontrolado ng judge. Kaya, hindi po nila dinaan sa tamang proseso. At ang isa pa dyan is yung proceeding sa korte, hindi naman yan po isinasa publiko.
Kaya hindi nila magagampanan yung pakay nila, hindi nila magagawa yung pakay nila, nasiraan si VP Sara kung nasa korte. Opo, yung sinasabi pa ng mga kritiko ng Pangalawang Pangulo Attorney, sa halip na mag-file ng kaso, dapat sagutin na lang para matigil na at linawin na punto por punto daw. Magagawa naman po yun ni VP Sara sa Senado, wala naman pong problema doon. Kasi sarado na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. At saka, yun yung punto na sinabi ni Attorney Poa nung isang gabi sa isang interview niya sa isang ibang institution. Hindi rin sila binibigyan ng mga dokumento na pinapresenta sa House Justice Committee bago ito ilabas doon sa mga hearing. So kahit na Doon pa lang illegal na. Nag-aakusa ka sa isang tao tapos hindi mo siya binibigyan ng copy ng mga akusasyon mo, paano niya sasagutin yun? Doon pa lang illegal na eh. mag-attend si VP Sara, walang patas or sapat na pagkakataon na aralin itong mga dokumento para makapagtanong during the hearing at para kusisa itong mga dokumento itong mga witness na to. So, ano pang punto? Kung aapihin ka lang doon, hindi ka pagbibigyan ng patas na oportunidad na questionin yung mga quote-unquote ebidensya laban sa'yo, ano pang punto? At maaari din ho itong magamit ng kampo ng Pangalawang Pangulo Attorney ng mga ebidensya laban po sa House of Representatives kung questioning nga itong impeachment proceedings itong sa Supreme Court pag magagano na attorney. Tama yan. So sana yung mga petitioner na nag-file ng petitions for certiorari and prohibition, sinusuportahan nila yung impeachment proceedings para madagdagan nila yung mga kasiyahan kung bakit unconstitutional itong ginagawa ng Kongreso. Yun, alam mo maganda rito mga bossing. Nagsampa ng demanda dyan nagsampa ng petisyon dyan sa Supreme Court. And I just hope na yung Supreme Court will act on it, act accordingly and swiftly. Kasi importante sa mga Pilipino yan eh. Para at least magkaroon ng dagdag na proteksyon laban kay VP Sara. Hindi naman nila kayang patunayan lahat yan. And considering, ganun din naman, gagastos pa mga Pilipino dyan sa impeachment na yan. Patayin na natin kagad kasi alam naman natin na these are all political. Dali na lang natin sa eleksyon. Doon na tayo maglaban-laban. Kayong mga tatanga-tanga mga congressman, ikampanya nyo na lang kung sino yung gusto nyo kandidato para sa 2028. Doon na lang tayo magkita-kita, pagalingan tayo sa pagkampanya. Putangin na ninyo. Ngayon pa lang, simulan na natin yung pangangampanya, gusto ninyo eh. Pagalingan tayo. Kung sino yung talagang magaling magkampanya ng mga kandidato. Talunin nyo si Inday Sara sa normal na paraan, hindi sa dayaan. Talunin nyo siya sa eleksyon sa 2028, hindi nyo siya papipigilan na magkaroon ng pagkakataon para makatakbo sa posisyon na gusto ng mga Pilipino para sa kanya. Hinahamon namin kayo. Hinahamon namin kayo, mga kandidato na kayo, mga kampanya na kayo, kung sino gusto niyo ikampanya nyo na. Hindi nyo kayang talunin si Inday Sara sa 2028, kaya dito nyo dinadala sa trial by publicity. Pero hindi rin kayo mananalo. Never kayo nanalo. Kasi kakalabas lang ng survey ni Inday Sara. Mataas pa rin siya pa rin ang pinakamataas. Wala pa rin kayong kandidato hanggang ngayon. So paano kayo mananalo? Di ba? Mga ulol kayo.